Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for August 25 at maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago kayo dito, welcome po, at kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo para updated kayo sa mga readings. Paalala lang na general reading ito, kaya hindi ito mag-resonate sa lahat. Kunin niyo lang kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Kung hindi po mag-resonate sa inyo, panoorin ninyo ang inyong Moon, Rising, and Venus signs dahil baka nandun na mensahe na para sa inyo. And of course, maaari pa rin ninyong i-claim lahat po ng positive energies na mapipick up ninyo sa reading na to, at maaari ninyong isulat yan sa comment section sa baba ng video. Thank you. Capricorn, gift, napakagandang energy. So this is maaring this is gift talaga na literal na regalo in kind, kaperahan, mga ganon. Or maaari din na this is financial opportunity. Maaari din na meron sa inyong mag-o-offer ng trabaho, additional source of income, business or career opportunity, yung mga ganon, Capricorn, no? So, napakagandang biyaya yan, no? That is very lucrative, no, na opportunity. We have Coffin. This is about endings and beginnings, no? There is something na nag-end na sa buhay ninyo kasi nakasara na si Coffin, kaya tapos na ang sitwasyon na yan, no? So tignan natin kung ano pa ang mga susunod na cards dito. Bad health, and so feels like Capricorn, ang iba sa inyo siguro mayroong mga iniindang sakit sa katawan, and you know what, you are maybe recovering by now, no? Maaring yung bad health na to, yung mga pinagdaanan ninyong physical ailments ngayon, maaring magaling na kayo, no, Capricorn, kasi katabi niyo si Coffin. So most likely tapos na ang pinaglalabanan ninyong sakit. Kung baga, gumaling na kayo or maaring papunta na kayo sa recovery. You are on the road to recovery, Capricorn. So, yun ang akin napipick up dyan for some of you. Maaari din na this is bad health in terms of kaperahan, kasi we have gift dito which is about money, no? Which is about prosperity and abundance. So, maaring ang iba din sa inyo, tapos na ang paghihirap ninyo pagdating sa financial problems, no? Maaring ngayon yung regalong ito, yung opportunities, financial opportunities na parating sa inyo, maybe that is going to end, no? Doon sa inyong financial constraints, Capricorn. So, yun din ang aking napipick up dyan, no? We have Knight of Swords. Everything is going to speed up from here on. This is a fast-moving energy, Capricorn. Kaya kung ano man ang mga pinagkakaabalahan ninyo, mga inaasikaso ninyo, mga bagay na mga tinatransact ninyo, pinoproseso, mga ganon, that is going to speed up na ngayon. Malilift na yung mga blockages, malilift na yung mga delays, ika nga, no? At ngayon magiging maayos na ang lahat. Okay? So magiging uusad na ang lahat, no? Maaring ngayon maproseso na yung mga application ninyo, yung mga ganon ba, no? Maaring magpipirmahan na kayo ngayon kung meron kayong inaasahang dokumento na kailangang pirmahan at matagal na ninyong hinihintay. So maaaring ganon ang sitwasyon, no? We also have Six of Swords. Ayan. So, maybe, Capricorn, ang natapos din dito, ang tinapos ninyo dito, you're moving on na dito eh. You are moving forward with your life. Maaaring, ang iba sa inyo, this is a difficult situation. Very challenging situation yan. Maaring sa health talaga related yan, no? Maaring meron kayong pinagdaan na matinding sakit at ngayon gumaling na kayo or pagaling na kayo. So, maaring ganyan talagang sitwasyon. And you are moving towards ngayon, good health, vitality, no? Yung physical strength niyo is coming back talaga. So, ganun ang napipick up ko dyan. Or for others of you, maybe
no? Yung iiwanan ninyo, yung tinapos nyo na dyan, that is a difficult situation in terms of trabaho, career, maaari din ganun, or family, or relationship, no? Nag-ano kayo dito yung parang nagising kayo dito sa katotohanan na tama na, no? Tama na, ang hirap na, parang ganon, hindi ko naman deserve ang ganitong paghihirap, parang ganon. So, naano na kayo dito, nagising kayo sa katotohanan na talagang kailangan nyo nang iwanan ng sitwasyon na yan because you don't deserve that. You deserve better. You deserve to be happy. You deserve to feel peace, 'di ba? Kaya yun ang ano ninyo ngayon, yun ang daan na tinatahak ninyo sa ngayon. We also have 8 of Cups. Ayan, so napakaganda nito, Capricorn, because this is a moving on energy din. There is a new beginning energy dito. Paalis talaga kayo. Meron talaga kayong tatalikuran. Meron kayong iiwanang hindi na masaya. Hindi na karapat dapat na ma-experience ninyo. This is a difficult situation that you are living dito, Capricorn. This is a situation na hindi mo na it doesn't serve your highest good anymore. It doesn't serve your best interest anymore. Kaya, hindi na kayo magdadalawang isip dito at iiwanan nyo na to. No? So, yan, depende sa inyong sitwasyon, but definitely kung saan kayo patungo ngayon, magbabagong buhay kayo dyan. Diyan ninyo mararamdaman ang fulfillment, ang happiness, ang peace, ang harmony, you know, at magsisimula kayo ng bagong buhay. You are walking towards the light, you are walking towards happiness dito, Capricorn. Kung ano ang magpapasaya sa inyo, kung ano yung maghahatid ng fulfillment, emotional fulfillment, doon kayo patungo sa ngayon, no? So, that is really beautiful. So, what else? We have 6 of Cups. Ayan. So, meron lang tayong dalawang 6, no? We have 6 of Swords and we have 6 of Cups. So, there is synchronicity there. Please look up for the meaning of number 66, Capricorn, for more guidance. Okay? So, sa 6 of Cups, maaring ang pupuntahan ninyo dito is bahay ninyo, tahanan, no? Where doon kayo lumaki, maaring ancestral home, maaring literal na doon muna kayo pupunta, no? Parang yun ang comfort zone ninyo, no? Yung sarili ninyong tahanan where you were born or where you grew up, no? Kasama ang inyong mga magulang, kapamilya, you know? Parang may ganung sitwasyon ng iba sa inyo, coming home, no? May coming home dito. May plans of homecoming dito ang iba sa inyo, Capricorn. Or maari din naman ang iba sa inyo, maaring this is not, yung travel na to is not related to these two situations. Maari din ang iba talaga sa inyo, Capricorn, is bibisita talaga kayo sa inyong pamilya, sa inyong tahanan, no, sa inyong bahay, kung saan kasama mo ang inyong mga magulang, yung mga ganon. So, maaring may travel din ang iba sa inyo dito, Capricorn, no? We have 4 of Wands, mayroon kayong celebrate. There is a celebratory energy dito. Maaring reunion yan kasi may homecoming, tapos mayroong a celebration. So, maaring reunion ng pamilya, maaring merong masayang sitwasyon dyan, maaring isa-celebrate ninyo, that could be wedding, maaring may birthday party, maaring merong accomplishment or achievement na makakamit kayo, Capricorn, and you're going to celebrate that with your family, maaring ganon, or merong success ang pamilya, no, na isa-celebrate ng lahat, kaya masaya kayo, no? You're just going to have fun with catch up with family and friends dito, and yun, magiging masaya ang lahat, no? Maari din na talagang kung related yan dito, no, uuwi kayo para yung parang mag-recharge ba kayo, no? Para makakuha kayo ng ng advice, opinion ng pamilya ninyo, no? About your future plans. So, Capricorn, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Susie and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for August 25.
At maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago kayo dito, welcome po. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo para updated kayo sa mga readings. Paalala lang na general reading ito, kaya hindi ito mag-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Kung hindi po mag-resonate sa inyo, panoorin ninyo ang inyong moon, rising, Venus signs dahil baka nandun ang mensahe na para sa inyo. And of course, maaari pa rin ninyong i-claim lahat ng positive energies na mapipick up ninyo sa reading na to. Maaari din ninyong isulat yan sa comment section sa baba ng video. Thank you. Ako na mensahe ni Virgo, distant horizons. Ayan, so maaring you are dealing with something, no? Maaring trabaho, career, or kung ano-ano pa mang mga transactions, no, from a distant, no? Maaring gano'n, maaring nasa ibang bansa yan, maaring talagang malayo sa iyo ang tinatransact ninyo. So, maaring gano'n. Or maybe you are having plans, no, of going somewhere. Maaring international travel yan, no? Maaring may mga dreams kayo of working abroad or migrating or gusto nung magmamasyal sa abroad. Maaring ganon. Kaya yon yung parang malayo ngayon ang iniisip. Nasa malayong lugar ang iniisip ninyo, Virgo. Virgo, claim it. Ngayon na. Claim nyo na yan. Isulat nyo yan sa comment section sa baba ng video. Claim the great fortune na parating sa inyo, no? Hindi lang ito kaperahan, Virgo. No? Hindi lang ito kaperahan kasi great fortune ito no? Hindi lang siya plenty of money na maaring dumating sa inyo, but this is swerte talaga, no, sa lahat, no? Maaring swerte sa pamilya, sa negosyo, swerte sa trabaho, sa career, you know, it could be in any area of life. Maaring sa lahat ng areas ng buhay ninyo, babalutin kayo ng swerte sa ngayon. Maaring ganon ang ganap. And you know what, napakagandang regalo ito sa inyo kasi yung birthday season ninyo is coming up, 'di ba? Birthday season ninyo is coming up. Kaya talaga namang napakaganda. So tingnan niyo, may gold na clover leaf, merong mga alahas, coins, you know. So definitely napakalaking swerte ang parating sa inyo pagdating sa pera, no, Virgo, no? At hindi lang sa pera, sa ibang bagay para maging maswerte kayo. Pero definitely yung nangingibabaw dito, nakikita ko, is financial abundance. Now, this is plenty of material things na maaaring mapunta sa inyo, Virgo. Wealthy man, ayan, napakaganda rin. Kasi, maaaring you are going to be dealing with a wealthy man. Maaaring isa tong yayamanin talaga kasi wealthy nga, no? Mayayamanin na tao, meron ng established na career, established na negosyo, maaring mayaman na talaga siya, marami na siyang savings, yung mga ganon. So, maybe you are dealing with this person around this time, Virgo. Maari din na isang boss sa trabaho at ito yung maaaring magbigay din sa inyo ng opportunity, no, para magkaroon kayo ng great fortune, no? Maaring ito ang maghahatid sa inyo ng swerte. Tignan natin kung ano pa ang sitwasyon ni Virgo. We have Knight of Cups. Wow, siguro merong nanliligaw or merong nagkakagusto sa iyo from afar, no? Maring merong taga-ibang bansa. Taga-ibang bansa talagang dumating na mensahe. Maring merong taga-ibang bansa na talagang inaalala ka, Virgo. Maring nakilala mo to over social media or, you know, sa mga dating sites, no? Mga ganon. Or maaring nakilala mo talaga to, no? Kasi somewhere, kung nagtrabaho ka abroad or kung nakilala mo to dito, you know, but someone is thinking about you. Someone na nasa malayong lugar, malayo sa iyo, ang talagang nasa puso kanya. Kaya maaring ngayon, you know, if you're still single, no, maaring merong magpahayag na sa iyo, no, or yung person na to maaring magpahayag na ng kanyang romantic interest sa inyo, Virgo. Kasi feeling ko gagawin nito ang lahat, no, para
ano to, makuha ang iyong atensyon or mapasagot ka, yung mga ganon. Kasi talagang ano siya, talagang interesado siya sa'yo, no? Yun ang aking napipick up dyan. We also have Four of Pentacles. Ayan. So, this is all about money. You know what, Virgo? Feeling ko, ang iba sa inyo, you know, talagang meron na kayong concrete plan, no? Of what you're going to do pagdating ng panahon na meron na kayong kaperahan, na financially able na kayo, no? Na mag-manage talaga ng malaki-laking pera. No, parang nasa isip nyo na may plano na kayo talaga, even kung kailan pa, matagal na pag nagkaroon kayo ng pagkakataon na yumaman, magkaroon kayo ng pagkakataon na talagang maging financially abundant, you know, nakaplan na kayo na gusto kong mag-invest sa ganito, gusto kong mag-negosyo, gusto kong bumili ng bahay, magpatayo ng bahay, bumili ng sasakyan, mag-save para sa retirement, no? Parang ganon ang napipick up ko dito for most of you, Virgo, na talagang may plan na kayo kung aanhin ninyo ang pera, papaano ninyo i-manage ang inyong kaperahan when it comes, no? You also have the moon energy. Ayan. So, listen to your intuition and pay attention to your dreams. Yun ang akin napipick up dito, because you are divinely guided. Sa lahat ng nangyayari sa buhay ninyo ngayon, Virgo, you are divinely guided. Yung parang merong laging nakabantay sa'yo at lagi kang binubulungan na, Virgo, ganito ang gagawin mo, ganito ang dapat mong gawin, yung mga ganon. Yun ang aking nararamdaman, no, for some of you dito, Virgo. Kaya pay attention to your intuition, no? Pay attention to your dreams as well. Kung ano yung kung nananaginip kayo, pagkagising ninyo, as much as possible, kung naaalala nyo pa ang inyong napanaginipan, make sure that you write them down, no? Sulat ninyo yan on a paper at i-google ninyo. Marami ng blogs, marami ng articles online ang nag-explain ng ibig sabihin ng bawat elements ng panaginip natin, kaya i-research ninyo yan. Isulat ninyo at i-research ninyo, because that is your gabay. That is your divine guidance. So, that would be your reference, no, as you navigate your situations sa ngayon and in the future. Maaano ninyo yan, magiging reference ninyo yan as your gabay, no? Kung ano mga nararapat ninyong gawin, ano yung mga dapat ninyong isipin, no? Yung mga ganon. And also, always check in with your intuition. Okay? Always check in with your intuition. Dahil lagi kayong binibigyan ng downloads. Lagi kayong pinapadalahan ng intuitive messages, no? At yun ang magiging, ninyo, boses, ika nga, no? Yung inner voice, no? Na magbubulong sa inyo na ito yung dapat mong ginagawa, ito yung dapat mong puntahan, ito yung dapat mong isipin sa ngayon, yung mga ganun ba, no, Virgo? So, what else? We have Nine of Swords. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, namumroblema, having sleepless nights, maaring related yan sa concerns about money or about relationship, no? Yun ang aking napipick up dito. But, you know what? With the Great Fortune energy, matatabunan, mas positibo ito kaysa sa Nine of Swords. Kaya it feels like matatabunan kung ano man ang pinoproblema ninyo dito, kung ano man ang nagbibigay ng stress sa inyo dito, Virgo, matatabunan yan ng fortune energy, no? Matatabunan yan. Makakahanap ka dyan ng solusyon, makakahanap ka dyan ng way out sa sitwasyon na yan. So, wag kang mag-dwell on dito sa kung ano man ang negative dito, thoughts na pumapasok sa isip ninyo, because it's not going to help you, no? Magiging blockage yan, no? Magiging blockage yan sa'yo, kasi that is negative feelings, negative thoughts, no? That is going to yung parang kung dyan ka mag-dwell on, Virgo, sa worry, sa stress, anxiety, that is going to block all the good things na sana ay parating sa buhay ninyo. Kaya, i-let go nyo na yan, i-release nyo na yan, and instead mag-isip kayo kung ano yung mas makakabuti ninyong gawin, no? Para nang sa gayon ay positibo yung mga mangyayari dumating sa iyo.
positive situations and experiences ang ma-attract mo sa buhay mo instead of more problems, of more stress, di ba? We have judgment. May mga important decisions kayo na kailangan gawin dito. Maaring this is related to relationship at maaring ito yung pinoproblema ninyo ngayon. No? Maaring meron ditong nagre-resurface na problema from the past at yun ang kailangan ninyong pagtuunan ng pansin ngayon. Maybe, this is a very important judgment call kasi maaaring nangyari na to in the past pero parang siguro na dead man ninyo or hindi ninyo na-address. And ngayon, maaaring bumabalik ang same situation. Kaya ito na naman, nandito na naman kayo sa stressful situation. No? Nag-iisip na naman kayo, pinoproblema ninyo na naman yan. So, eto na, parang kumakatok muli sa inyo ang pagkakataon na i-address mo na to ngayon or you're going to continue to to ignore this situation, Virgo. So, it's all up to you, no? Kayo lang ang nakakaalam kung anong sitwasyon na to na inyong pinagdadaanan, kung nagre-resonate man ang sitwasyon na to sa inyo, okay? So Virgo, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensahe ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. Ito po ang inyong daily messages for August 25 at maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. Kung bago kayo dito, welcome po, at kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo para updated kayo sa mga readings. Paalala lang na general reading ito kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Kung hindi po mag-resonate sa inyo, panoorin ninyo ang inyong Moon, Rising, and Venus signs dahil baka nandun na mensahe na para sa inyo. And of course, maaari pa rin ninyong i-claim lahat po ng positive energies na mapipick up ninyo sa reading na to. Maaari din ninyong isulat yan sa comment section sa baba ng video. Thank you. Main, female, maaring kayo yan, Taurus, or maybe you are dealing with a female person dito. We have occupation. Ayan. So, maaaring boss ninyo yan. No? Maaaring katrabaho ninyo yan na you are dealing with. Maaaring meron kayong issue dyan with that person, or maaaring siya yung tumutulong sa iyo or sumusuporta sa inyo pagdating sa trabaho. No? Maaaring this person is very supportive of you, Taurus, pagdating sa inyong mga ginagawa, sa inyong trabaho. Maaaring cheerleader ninyo to, si female. Yun ang aking napipick up dito. Maaaring cheerleader ninyo yan pagdating sa trabaho. We have courtship. Ayan. So, may mga ligawang nangyayari. No? Maaaring ito si main female ang kaligawan ninyo or nililigawan ninyo. Maaaring yung nililigawan ninyo or dinidate ninyo is from work. No? Katrabaho. So, yun ang ganap. So, what else for Taurus? We have 9 of Swords. Ayan. So, this is stress, no? This is stress. This is sleepless nights. This is anxiety na maaaring nararamdaman na ng iba sa inyo dito, Taurus, no? That could be about trabaho. That could be about relationships, no? So, kung ano man ang pinoproblema ninyo, isipin ninyo, Taurus, na hindi makakatulong sa inyong sitwasyon. It's not going to improve your situation kung magfo-focus kayo doon sa problema itself, no? Sa kung ano man ang pinag-worry ninyo. Kasi mas lalong mababaon kayo dyan sa stress. Mas hindi kayo makakapag-isip ng mas magandang gagawin para ma-improve ang inyong sitwasyon kung ano man ang inyong pinagdadaanan. So, ang advice sa inyo dito, let go, release kung ano man yung negative thoughts na yan at mag-focus kayo doon sa kung ano ang pwede ninyong gawin para ma-solve ang problema ninyo, para gumaan ang inyong pakiramdam, para gumaan ang inyong dinadala, no? Kasi isipin ninyo ang inyong kalusugan, Taurus, alalahanin ninyo na ang stress ay napakalaki ng epekto niyan sa ating health, no? Lalong-lalo na sa mental health, psychological, physical. Kaya, yun, alagaan ninyo ang inyong sarili at huwag ninyong hayaan na talunin kayo ng anxiety, ng stress, dahil, ay nako, hindi yan talaga makaka-contribute sa inyong well-being, no? Four of Pentacles, ayan, so maybe ang iba sa inyo holding on too much
sa trabaho. Maaring may issue ang iba sa inyo dito sa relationship ninyo dahil parang siguro hindi kayo nagkakaroon ng hindi balanse ang oras ninyo sa relationship at sa trabaho. Maaring mas maraming oras kayo doon sa trabaho or maaring puro na lang trabaho, no? Ang oras ninyo maaring puro na lang nandoon sa trabaho. Kaya hindi balanse, no? Hindi balanse. Kaya maaring nagkakaroon kayo ng issue dito sa inyong person, no? So maaring 'yun ang pinoproblema ninyo kasi parang maaring nahihirapan kayong balansehin ang trabaho at ang relationship, no? Kaya nako-compromise ninyo ang relationship siguro dito dahil talagang mas focus ninyo ang trabaho or maaring yung trabahong ito is a very demanding work kaya nako-compromise ang oras ninyo para sa inyong person din naman, no? So maaring ganun ang sitwasyon. You also have Two of Pentacles. Ayan, you are juggling many things, no? So maybe ang ginajuggle ninyo dito, pinaka-challenging situation ninyo is relationship, your person, and yung trabaho ninyo. So, yun. So, talagang maaring nalilito kayo, namumroblema kayo. Maaring yun ang nagpapa-stress sa inyo dito, Taurus. Kasi siguro, nakakarinig na kayo ng salita from your person. Maaring ganon. Or maaaring gustong-gusto nyo nang talagang magkaroon kayo ng quality time with your person doon sa dinidate ninyo or nililigawan ninyo, pero inaagaw, no, ng trabaho ninyo yung oras, yung panahon na sana ay gusto ninyong ibigay naman para sa inyong love life, 'di ba? Toro, so maaaring ganoon ang sitwasyon. So you really need to balance out. This is calling you yung Two Pentacles ito, this is asking you to bring the balance back in your life. Pag-isipan ninyong mabuti, how are you going to bring the equilibrium back in your life? Nang sa gayon, may oras kayo sa bawat area ng buhay ninyo, lalong-lalo na dito sa sitwasyon ng trabaho at ng iyong love life kasi parang ito yung nako-compromise sa ngayon, no? Taurus. What else? We have the Chariot energy. Ayan. So, looks like masosolve ninyo yung problema yan. Looks like magkakaroon kayo dito ng magandang solusyon. Kaya na kayo magiging yung parang pagtatagumpayan ninyong problemang yan ngayon, no? And you are determined dito na ayusin ang lahat, no? Magiging maayos ang lahat dito, Taurus. Kaya kailangan nyo lang talaga na mag-focus kayo doon sa what is best na possible na solusyon dito para maging maayos ang lahat. Magkaroon ng karampatang oras, atensyon ang bawat area ng buhay ninyo. In this case, yung relationship, yung love life at ang trabaho ninyo, no? So, you're moving forward dito, Taurus. Kasi makakaalis na kayo sa sitwasyon na to, sa stressful situation na to na kinalalagyan ninyo kasi mas mahahanapan nyo na to ng solusyon, no? You would be able to find the solution at excited na kayo para dyan, no? Yun ang aking napipick up dyan. So, what else for Taurus? We have Six of Cups. Ayan, so beautiful energy. Kasi reminiscing din naman kayo dito, no? Nagmumuni-muni kayo. Ang iba sa inyo dito maybe is i-emote, nagsisenti, you are reminiscing the past, no? Kung ano man ang mga ganap dito sa ninyo, sa buhay ninyo in the past with the family and friends, kung saan kayo lumaki, mga childhood friends ninyo, mga ganon, parang doon naman ang iba sa inyo nakafocus ngayon. Parang iniisip ninyo yung mga nakaraan, iniisip ninyo yung mga masasayang araw in the past, no? So parang you are romanticizing the past, ika nga ngayon, meron din ako napipick up dito na merong magbabalik sa inyo, Taurus, no? Merong magbabalik. With the courtship card dito, yun ang ginhide ako ng guides ko towards this courtship, no? So maaaring ang iba sa inyo dito, Taurus, meron kayong ex or meron kayong
person in the past that has history with na maaring bumalik sa buhay ninyo ngayon, maaring magpakitang muli yan sa inyo, magparamdam muli, at maaring mag-try, makipag-usap sa inyo, at gusto kayong balikan or gustong bumalik sa buhay ninyo. No? Taurus, but with the Chariot energy din naman, parang napipick up ko dito, parang ang iba sa inyo, deadmahin ninyo yan. Parang hindi ninyo tatanggapin kasi handa na kayong mag-move on. Handa na kayong mag-move forward sa buhay ninyo. Parang there's no looking back. Dito ang ganap ng iba. So, it's all up to you, no? Use your own judgment and discernment on this situation dahil iba-iba naman tayo ng sitwasyon, di ba? Kaya, nasa sa inyo yan kung tatanggapin ninyo yung taong nagbabalik sa inyo or gustong magsimula uli ng relationship with you dito, Taurus. So, it's all up to you, okay? Kung anong makakabuti para sa iyo, then doon kayo. Kung saan kayo magiging masaya at kung ano ang magpapasaya sa iyo, no? Yung pure happiness, yung genuine happiness, doon kayo, okay? So, Taurus, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.